atin pong sasagutin ang mga itinilathala po ng Iglesia ni Cristo sa Debate Unlimited, na sabi po nila ay si Jesus po ay hindi Diyos, at ito ay pagtuturo ng mga unang mga tao pagkatapos mamatay po ng mga apostol. Gumamit po sila ng mga history at sinabi po nila na wala pong ibang tao noon na nagtuturo na si Jesus ay Diyos, ay si Ignatius po lamang. Sinabi po nila na hindi po mababasa sa Biblia na si Jesus ay Diyos. Ngunit papatunayan ko po sa inyo na ang lahat po ng sinasabi ng Iglesia ni Cristo ay hindi po totoo. Yun pong salitang hindi po mababasa sa Biblia na si Jesus ay Diyos. Kung babasahin po natin ang Revelation chapter 22 verse 16, akin pong babasahin. Ganito po ang pagkakabasa. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the church. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. Now, sinabi po dito sa talatang ito na siya si Jesus ay nagpapadala ng kanyang mga anghel. Now, kung susuriin po natin, kung si Jesus po ay tao lang, meron po siyang mga anghel na pinapadala. So, dito pa lang po sa talatang ito ay masasabi natin na hindi po siya tao lamang, no? At sinabi po dito, dalawang bagay ang sinabi niya. Anong sinabi po niya? He is the root and the offspring of David. Dalawa po yan, root and offspring, magkaiba po yan. Ang sinabi po, pag sinabi pong he is the root of David, si David po, ang source niya ay si Jesus. Pag sinabi pong offspring of David, si Jesus, ang ibig sabihin po niyan ay si Jesus ay nanggaling kay David. So paano po na si Jesus ay nanggaling kay David at si David at ang source niya ay si Jesus? So ano pong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, si Jesus po ay Diyos. Dahil sa si Jesus ay Diyos, si David ay nagmula kay Jesus. Sa para pong ganun, no? Para pong Jesus is the source of David. Pero hindi lang po ganun. Si Jesus ay offspring po o branch of David. So ibig sabihin po ay galing kay David. Paano nang galing si Jesus kay David? Galing po siya sa lineage ni David dahil po sa ina niyang si Maria. Ibig pong sabihin, dalawa po ang katauhan ni Jesus. Siya po ay tunay na tao at siya po ay tunay na Diyos. Hindi po ibig sabihin na kung si Jesus ay tao, ay hindi na po siya Diyos. Yun po ang pinapatunayan ng mga Iglesia ni Cristo. Pag sinabi nilang si Jesus ay tao, ibig sabihin hindi siya Diyos. Ay mali po yun. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay dalawa po ang kanyang nature. Dual nature. He is truly God and He is truly man. Patutunayan ko po sa inyo sa history na hindi lang po si Ignatius ang may sabi o nagtuturo na si Jesus ay Diyos. Una po, sinabi ni Ignatius, siya ang unang-una, Ignatius of Antioch, sinabi niya, Jesus Christ our God. Nabubuhay po siya noong mga 110 AD, no? At ang pangalawa po, itong Epistle to Diognetos, 125 AD. Sinabi po dito, He sent the designer and maker of the universe Himself. He sent Him as God. Pinadala niya na isang Diyos. He sent Him as man and also God. So, yun po ang sinabi ng sulat ng Diognetos, calendar year of 125 AD. So, ito po si Ignatius. Meron pa pong iba. Si Miletus of Sardis. Ang sinabi po niya dito, he says, Christ rises from the dead as God. Ito pong sinasabi ng mga history po sa unang mga panahon. At ito po sila ay mga church fathers natin. Nang mamatay po yung mga apostol, sila po ang pumalit. No? Ito po yung tinuturo, ito po yung natutunan nila galing po sa mga apostol. Isa pa po dito si Austin Martyr sa 155 AD. Sinabi po niya, Christ, the Word incarnate is divine. So, si Kristo po, ang salita na naging tao ay isang Diyos.
So, malinaw po na ang history po, kung babasahin, dami pa po dito eh. Pero sinabi po ng Iglesia ni Cristo, isang tao lang po, si Ignatius. Hindi po totoo yun, no? Nakita ko po na marami pong mga early church fathers na nagtuturo na si Jesus ay Diyos. Ito po ang kanilang tinuturo noon pa man. Meron po akong nalala, isa lang po ang nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos, yun ay si Arius. At lahat ng mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos ay nasa grupong tinatawag na Arianism. Isa lang po sila. Tiniwalag sila ng mga early church fathers. Tiniwalag sila ni Ignatius. Tiniwalag sila ni Justin Martyr. Mga taong nagtuturo na si Jesus ay Diyos, tiniwalag nila si Arius at si Arius ay umalis. Sapagkat siya lamang po ang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Patunayan po natin sa Biblia. Isang talata lang po dahil alam ko limitado po yung oras natin. So ito na lang po, dito po sa John 20:28. Ito po ang sinabi ni Thomas. Sabi ni Thomas, "My Lord and my God." Yun. Yun po ang sinabi ni Thomas nang makita niya ang katawan ni Jesus na siya po ay nabuhay na muli. So, ibig pong sabihin, kasi sabi ng mga Iglesia ni Cristo na si Thomas sa panahong yan, nagulat lang. It's pa kanyang pagkagulat, sinabi niya, "My Lord and my God." Pero, ito po ay Biblia, no? Hindi po ito comics. Ito po ay Biblia. Kung sakali pong totoong nagulat si Thomas at nasabi niyang si Jesus ay kanyang Lord at kanyang God, dapat i-correct po ng mga apostol. Sila po yung sumulat ng Juan, Mateo, na sinasabi na nagulat lang at hindi po totoo na si Jesus ay Diyos. Dapat ganun. Meron para sasabihin natin maging totoo po na si Jesus ay Diyos o hindi Diyos. So, dito po, malinaw po na si Jesus ay Diyos. Marami pa pong mga talata. Isaiah 9:6, ang isang bata ay ipapanganak at ibibigay at tatawagin ang kanyang pangalan, Dakilang Diyos. So, yung batang ipinanganak ay Dakilang Diyos. So, tinuturo po ng Biblia. Mali po yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo ng pagtuturong si Jesus ay Diyos ay hindi mababasa sa Biblia. Mababasa po, ang dami po. Romans 9:5, Hebrews 1:8. Pero wala po tayong panahon para explain, pero at least makasagot ako. At meron po akong ipapakilala sa inyo na ito siya ay isang dating Iglesia ni Cristo na naging kaanib ng Iglesia ni Cristo at siya ay umalis na po sa Iglesia ni Cristo dahil meron po siyang napag-aralan at nakita na hindi po nagdadala ng katotohanan po ang mga Iglesia ni Cristo. Bibigyan po natin siya ng panahon upang siya po ay makapagbigay ng kanyang mga sasabihin para ipaliwanag po kung ano nga ba talaga ang turo ng Iglesia ni Cristo at ano ngayon ang totoong turo na kanyang ipinapangaral sa mga tao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood ng munti at simpleng sagot sa pamamagitan ng video nito. Thank you po. Okay na? Okay kayo. Ha? Magandang hapon po sa lahat ng ating taga-subaybay sa Debate Unlimited. Ako po pala si Ariel Buniti, dati pong kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo sa lokal po ng Pagadian, pangkat 4 at 6. So ako po ay naging Kristiyano ngayon or naging born again Christian dahil po sa katotohanan na aking nalaman tungkol po sa banal na kasulatan. Dati-dati po ay ako po ay nag-aaral ng Biblia, pero po ipinagbabawal po sa loob ng iglesia na magdala tayo ng Biblia kung tayo po ay sasamba sa panahon ng pagsamba dahil po sa aral o utos ng aming nakakataas na ang pwede po magdala ng Biblia ay yun po lamang mga pinadala o mga sugo o ministro. Yun po ang may karapatan na magbasa ng banal na kasulatan. Ako po isang nais ko pong malaman talaga yung katotohanan. Dati-dati, nung nag-aaral ako sa elementarya, lagi po akong, marami po akong mga kaklase na nakikipag-debate sa akin. Sa totoo lang, walang nakakatalo sa akin. Gigamit ko yung mga filosofi ng Iglesia ni Cristo, yung doctrine namin noon na aking natutunan.
At ang pinaka-panghawakan namin na talagang itinuturo sa amin, dinodoktrina sa amin na yung tungkol sa Panginoong Hesus ay hindi po siya tunay na Diyos, kundi po si Kristo Hesus ay tao po lamang. Sa aking pag-aaral sa banal na aklat, banal na kasulatan, nalalaman ko po na hindi pala totoo yung lahat ng itinuturo sa amin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Dahil po nalalaman ko po sa banal na aklat na marami pong nakasulat sa banal na aklat na nagsasabi po na si Kristo Jesus ay tunay na Diyos. Isang patunay niyan ay mababasa natin sa Hebrew chapter 1 verse 8. Ang Ama, kahit ang Ama mismo, siya po ang nagpapatunay na ang kanyang anak ay Diyos. So, sa pamagitan lamang ng isang verse na yan, sana po maunawaan natin, sana po maintindihan po natin yung katotohanan. Huwag po sana tayong padalos-dalos na maniniwala lang tayo kung anong sinasabi sa atin. Dapat po maging mapagmatyag tayo at mag-aaral po tayo sa banal na aklat. Susuriin po natin mabuti yung itinuturo sa atin. Hindi po tayo tanggap lang po ng tanggap sa mga pagtuturo na itinuturo sa atin na hindi naman ang katotohanan. No? So, kung gusto niyo malaman talaga ang katotohanan, narito po lahat sa banal na aklat ng Diyos. So, kaya in-encourage ko ang lahat ng mga kaibigan ko dati, mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, na sana po kayo rin po ay magbasa ng Biblia. Basahin niyo po ang Biblia na walang pinipili na verse na naayon lamang sa inyong doktrina po, kundi basahin lahat at doon po niyo malalaman ang katotohanan. Marami pa pong verse na nagsasabi na tungkol kay Panginoong Hesus na siya po ay Diyos. Isa niyan ay mababasa po natin sa John chapter 1 verse 1 na in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Ito po ay tinitwist or ito po ay ini-explain ng iba sa dati kong religion, no, ang Iglesia ni Cristo. Kasi sabi nila na ginagamit nila yung word na verbo. In the beginning was the word verbo. So dati ginagamit na ang verbo na word. So kung susuriin po natin, ang original word ng John sa New Testament is from Greek, no? So doon po natin malalaman talaga na nagsasabi na in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Yun po ang salita ng Panginoon. Hindi na po natin pwedeng maging ibahin ang katotohanan. Sana po sa maikling panahon na i-share ko ang video na to, sana po sa lahat ng mga kaibigan natin, kaibigan ko na nanonood sa video na ito, mga kababata ko dati na naging ministro na, hello sa inyo. Sana po magising na po tayo sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyong oras. God bless. Mula po, inasahan namin na sasagutin po ng mga Iglesia ni Cristo, yun pong sinasabi namin. Ito pa ay paninimula lang. Alam kong sasagot kayo, tapos explain po natin verse by verse. At yung mga pinanghahawakan po ninyo mga talata na pagpapatunay na si Jesus ay hindi po Diyos. Inasahan po namin na yun po ay bibigay ninyo at mapag-usapan natin. Hindi ko alam kung paano ninyo sasagutin. Magbibideo din po ba kayo o magti-thread lang? So, depende na po sa inyo yon. Basta masagot lang po ninyo ang lahat ng sinasabi namin at sasagutin din namin ang lahat ng sasabihin ninyo. Maraming pong salamat sa inyong panahon sa pakikinig at panonood.